Mataas yung presyo pero yung sahod ng mga manggagawa parang hindi tumataas at mukhang nakapako na po doon. Ano po ang inyong move sa Kongreso dito sa isinusulong ng mga across the board or napagtaas sa sweldo ng mga manggagawa? May dalawang pangunahin tayong panukala. Unang-una, yung pagkakaroon ng national minimum wage. Ngayon kasi ang mga minimum wage ay tinatakda ng mga regional wage boards. No? Kaya marami dito sa Kamaynilan ay dumadayo pa mula dun sa mga karating natin mga probinsya para sa mas mataas na sahod at mas maraming job opportunities. No? Pero kung titiyakin natin no, na magkakaroon ng pambansa na minimum wage, at ang sabi nga nila, no, bagamat mas mababa yung sahod sa mga region, pare-pareho din naman yung presyo ng mga bilihin. No? Kaya kumbaga, mas mahirap yung kanilang buhay. Ayan. Kaya kung maaari, no, i-abolish na natin yung mga regional wage, mag-establish tayo ng national minimum wage, at yung kadikit niyan ay yung usapin ng living wage. No? Bakit ang hanap buhay ay hindi nakabubuhay sa ngayon? Kulang na kulang yung minimum wage. Sa NCR pa lang nasa 650 plus, no? Nasa mga 690, na kulang talaga para sa pagsuporta sa mga pamilya. Kaya ngayon, mukhang hindi na lang sapat yung isang minimum wage na earning. No? Kumbaga, mag-iisip pa ng iba't ibang mga pamamaraan para rumakit, magkaroon ng ibang source of income. Ayan. Kaya malaking bagay kung bibigyan din ng priority ang national minimum wage at ang living wage ng Kongreso. Magkano kaya yung living wage tsaka yung minimum wage na national minimum wage? Batay sa pag-aaral ngayon, nasa 1,200 ang kailangan para idagdag bigyan or ng total? suporta. That's the total amount. No? Living wage, In ibig support, yes. In support of a family of 5, no? Yan yung kinakailangan para sa pagkain, pag-aaral, no, sa tahanan, di ba? Nasa 1,200, minimum pa lang yan. Kumbaga, kung kinakailangan na mas mataas, batay dun sa cost of living sa isang lugar, ay dapat mas mataas rin.